talagang hirap na hirap po na ating mapigil itong online gaming na illegal. Kaya po, ang panawagan ko talaga sa lahat ng mambabatas natin ay tingnan din yung aspeto ng illegal na mga operators sapagkat yan po ang mga namamayani sa pangkasalukuyan. Mahigit 60% ng online gambling operators ang mga illegal na nag-ooperate sa bansa, subalit nakabase sa labas ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed national budget. Ibig sabihin, mababa pa sa 40% o katumbas na higit 70 ang bilang ng online gambling operators na may lisensya mula sa PAGCOR. March 2024 nang tumigil ang ahensya sa pagbibigay ng lisensya sa online gambling operators. Ang nakalulungkot man sabihin, wala pa pong 40% or 40% ang legal online gaming dito po sa Pilipinas. Hindi po tayo naglilisensya sa pangkasalukuyan. 70 halos sa pangkasalukuyan. 72 ang something like that ang pangkasalukuyan licensees. Ito po ay hindi sa pangkasalukuyan na dadagdagan dahil nag-impose po ang PAGCOR Board ng isang moratorium sa pangkasalukuyan. Ilang kongresista ang nagsusulong na tuluyan ng ipagbawal ang online sugal sa bansa dahil sa epekto nito. Pero ang sinusuportahan ng PAGCOR ay ang mas istriktong regulasyon dito. Umaapela rin ng PAGCOR sa Kongreso magpasa ng panukalang batas para sukpuin ang illegal online gambling sites. Online gambling has become an epidemic in this country. So many surveys and research have shown that majority of our people in the Philippines are already into online gambling. Sa PAGCOR sa pangkasalukuyan, ang posisyon namin ay stricter regulation ang paniwala namin sapagkat sa akin pong paniwala at sa paniwala po ng pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Giit ng PAGCOR chairman, wala silang kapangyarihan na magpasara sa illegal online gambling sites. Kaya ang ginagawa nito, nakikipag-ugnayan sila sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. Sa 12,000 illegal online gambling sites, nasa 8,000 na umano ang na-take down o na-block ng mga ito. Mula naman ang ipagbawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakaroon ng link ng e-wallet sa online gaming platforms, bumaba ng 50% ang online gambling transactions. Inoobserbahan po ng PAGCOR nito pong magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag-delink muna ang mga e-payment platforms na ito sa integration with online gaming companies. Kaugnay naman ang suliranin sa pagkalulong sa online sugal, ayon sa tagapanguna ng PAGCOR, may 7 gambling addicts na silang natulungan sa pamamagitan ng pag-refer sa kanila sa rehabilitation centers at foundation. Maglulunsad din ito ng 24/7 hotline kung saan maaaring makipag-ugnayan at humingi ng tulong para sa rehabilitasyon ang mga nalululong sa sugal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.